Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulan sa mga taong meron? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin, ito pong si Boy Lapad. So medyo hindi nyo kilala kasi si Boy Lapad, pero mas kilala ito sa tawag na Boy Buntot. Kilala po ito sa Davao, Boy Buntot ang tawag to, Boy Ikog. Ikog pala ang tawag doon sa buntot. Ang buntot pala sa Bisaya, Ikog. So ang tawag nila dito, Boy Ikog. Kasi walang ibang ginawa kung hindi sumunod at bumuntot sa likod po ng demonyo. Diba? So ito pong taong ito po ay si Bongo, na kung saan naging senador ng 2 termino pero walang ibang pinagsilbihan kundi si Digong. Kaya nga talo ang taong bayan dahil nagkakapera ito, nagkakasweldo ito, pero isang demonyo lang ang pinaglilingkuran nito. Diba? So, ito po si Bongo, gusto ko po itong pag-usapan natin ngayon kasi ito po, mana sa amo niya to. Magaling din po magdrama to. Akala mo naman, totoong makatao. Diba? Akala mo naman, totoong makadiyos, totoong makabayan. Diba? Pero, ang utak ko nito, kung iano nyo, itatapat nyo kay Duterte, halos pareho. Parehong mandurugas. Parehong sinungaling. Diba? Parehong magagaling umarte. Sabi ko nga, pag pinagsama-sama, di ba? Kaya tingnan mo, yung mga artista gustong-gusto doon kay Duterte, ni Robin Padilla, ni Philip Salvador, kasi doon, nakita nila ba, okay dito, puro kaartihan lang, pwede ka nang maging senador. Aarte ka lang, magkukunwari ka lang na makatao, makadiyos, pwede ka nang maging presidente. Di ba? Kunyari, makabansa ka, pwede na, tapos magdadrama ka lang ng konti, pasok ka na. Nakita kasi ni Robin, ganun ang galawan kaya gustong-gusto niya sa mga Duterte. Diba? So, gusto ko pa panoorin muna natin itong sinasabi po nito ni Bongo. Nakala mo naman, yung kanyang sinasabi, alam niya. Diba? So, ito. Okay, panoorin po natin. Discovery na 500 billion ng reserve funds ng PhilHealth. Ibalik niyo po yan sa tao. Hirap po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Contribution, subsidy. Dapat yung mga makikinabang po, ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Puntahan niyo po ang mga ospital. Ando doon po yung mga mahirap. Makikita niyo, nasa bangketa, nag-aantay, walang pambayad sa ospital. Okay, so, yun po yung sabi niya. Puntahan nyo. Tingnan ninyo. Gusto niya palabasin dito, mga minamahal ko mga kababayan, na yung 500 billion daw ay kinuha ng
gobyerno o binulsa. Tingnan nyo yung diskarte ni Bongo. Gara pa lang paninira ho ito. 500 billion daw. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, naalala niyo si Duque? Naalala niyo si Duque? Bakit hindi kaya sabihin nito ni Bongo sa amo niya, boss, balik natin yung mga ninakaw natin sa PhilHealth. Yung ano natin, yung sa Parmali. Matutuwa pa taong bayan dito kay Bongo eh. 'Di ba? Pero wala eh. Naninira eh. Para alam niyo kung bakit hinahanap niyo yung 500 billion. Kasi naalala niyo 'di ba? Meron yung dating SWA, pinalitan niya ng Malasakit Center. At pinalalabas niya doon na yung perang ibinibigay niya doon sa mga kababayan natin ay galing sa kanyang bulsa. Kumbaga, pera ng gobyerno, ginagamit ni Bongo para maging pogi siya. Okay sana kung sasabihin ni Bongo na, okay, itong binibigay ko sa inyo dito sa programa kong ito, galing po ito sa gobyerno, tulong po ito ng gobyerno. Hindi niya sinasabi yun eh. Pinalalabas ng mga vlogger niya, ng mga tao niya, na itong Malasakit Center ni Bongo ay nagbibigay mula sa sarili niyang bulsa. Kaya ang ginawa ng gobyerno, teka, mukhang ginagamit ng isang politikong maro. Yung pera ng taong bayan para lamang papugiin yung sarili niya. 'Di ba? Political strategy yun eh. So, ang ginawa po ng gobyerno para po lahat ay makinabang, mga minamahal kong mga kababayan, para lamang po maintindihan ninyo, no? Hindi po tayo dito nagpapapogi lang. Alam nyo, ang ating mahal na ating mahal na Pangulo, hindi po niya kinukurap yan. Hindi po niya inaangkin yan. Hindi po niya sinasabing kanya. Kung ano man po yung nangyayari, hindi po yan binubulsa. Kadalasan po dyan, mga minamahal kong mga kababayan, kung kinukuhaan man nila ng pondo yung isang organisasyon o yung isang departamento, yan po ay napupunta para po magbigay tulong sa ating mga kababayan. Unti-untiin ko lang po para maintindihan ninyo. Unang-una, ito po. Yung ating mahal na Pangulo, nitong mga nakaraan lamang po ay tinanggal po niya yung utang, ayon po dito sa Abante, PBBM binura 1.4 billion, 1.4 billion utang ng mga magsasaka. So ibig sabihin, kasi pag PhilHealth kasi magagamit mo lang yan kapag ka na hospital ka. 'Di ba? Pero dito kahit hindi ka na sa hospital, isa ang magsasaka, nagagamit niya to para tulungan, kasi maraming nahuhospital dahil sa high blood eh. Maraming nahuhospital dahil sa stress. So, imbis na gastusin yung pera doon sa PhilHealth para gamutin yung mga may sakit doon na pero hindi ko sinasabing unti-unti lang po natin, para hindi na makarating doon sa hospital, para sumaya, sumigla, maging maganda yung pakiramdam ng mga kababayan natin na pupunta sa hospital, pinagagaan ng ating mahal na Pangulo yung kanilang loob. Tingnan nyo. Dahil sa 1.4 bilyong utang na kumbaga inalis na ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Maraming guminhawa. Marami ang natuwa. Maraming hindi pupunta sa hospital. Di ba? Ngayon, ito. Parang pinalalabas po kasi nito ni Bongo na binubulsa ng ating mahal na Pangulo. Sa mga hindi po nakakaalam, wala pong problema ang PhilHealth. Lahat po ng mga membro ng PhilHealth, hanggang ngayon po mga minamahal kong mga kababayan, sila po ay discounted. Discounted po yan. Hindi po, subukan ninyo pumunta ako, nakaraang lang diba? Sinubukan ko yung PhilHealth ko Okay naman
Di ba? Okay naman. Nababawasan naman. Magtaka tayo kapag yung PhilHealth, hindi na tayo inaano. Ito yung strategy na lamang po ni Bongo. Kasi nga, gusto niyang gamitin yung perang yon para po sa kanya tinatawag na malasakit center. Na ang pinupront niya doon, sinasabi nila doon na kanya yon. Kanya yung budget. Diba? Sa madaling salita, gagamitin niya yung pondong yun para magpasikat siya. Yun ang motibo nitong ni Bongo, yung malapad yung mukha, yung masarap paluin ng palo-palo yung pagmumuka. Diba? Strategy mo, Bongo. Liwat kasi nung amo ba? Doon lang ka sa kuha, Bongo. Ganina pa, hubag ng naong ni mo. Piste ka. Imong naong, pisot na may tuli-tuli. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo ba, napakarami pong mga natutulungan nating mga kababayan. Ha? Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na mga matatanda. Diba? Tinutulungan po nila yun. Binibigyan ng mga ayuda, binibigyan ng mga benepisyo, at marami pang iba. Yan po ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Ba't hindi niya subukan panoorin yung kanyang at subaybayan yung lahat ng mga ginagawa po ng ating mahal na Pangulo para makita ninyo na kahit sino dyan sa mga senador, kahit sino dyan hindi po tatapat sa trabaho na ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Oh, ang purpose po niya, kaya gusto nitong ni Boy Ikog o Boy Buntot na makuha yung perang ganon para po gamitin niya para maipagmalaki niya yung kanyang malasakit center na inaangkin niya na sa kanya, pero ang katotohanan, ang original niya na pinagmulan ay SWA, no? Pinalitan niya ng ganung pangalan para angkinin niya. Di ba? Oh, ang kapal kasi ng pagmumukha ni hindi nakataka-taka yan. Tignan niyo naman yung pagmumukha ni Bongo. Kasing kapal ng kalyo ko sa paa. Di ba? So, maliban po dyan mga minamahal kong mga kababayan. Alam niyo ba na yung pondo na, kasi sobrang laki yun sobrang laki. Hindi rin po totoo na ang mga hospital ngayon ay pinapabayaan po ng gobyerno. Ngayon nga lang po nakatikim ang mga hospital ng talagang serbisyo mula po sa ating mahal na Pangulo, mula sa ambulansya, magmula po. Kaya po kinuha yung 500 billion na yun para ipambili ng mga karagdagang mga kagamitan sa hospital, yung mga kagamitan na kung saan yung mga mamahaling mga, kasi nagkukulang po ng mga kagamitan O, pati ambulansya, pati, kumbaga, para sa lahat. Kasi pag yun ay nakapondo lang, gagamitin po yun ni Bongo doon sa malasakit center niya na kumbaga siya lang ang lalabas na mabait, mabuti, magaling. Diba? Strategy ni Bongo, laos na yan. Diba? So, sa madaling salita, mga minamahal kong mga kababayan, kaya po naghahabol dyan si Bongo, hindi po para sa bayan, para sa sarili niya. Kitang-kita naman po, di ba? Yung 500 billion na yan, hindi kinuha para ibulsa. Kinuha para ipambili ng mga bagay, ipambili ng mga kagamitan sa mga hospital. At para magkaroon ng karagdagan ding mga hospital. Ang ito kasi si Bongo, kita nyo, ginagamit niya yung malasakit center niya. Lalagay niya yung mga picture niya doon sa hospital para maging bida. Pabida nga Buti sana kung hindi lapad yung mukha, kung hindi pangit yung mukha. Yung pangit ng mukha walang pinagkaiba doon sa manggang nayupi. Diba? So, alam na natin galawan nila. Diba? So, biro nyo ang dami pong mga utang na nabayaran. Hindi lamang po yung utang ng mga magsasaka. At marami mga proyekto ang talagang nabuo, nagawa ng ating mahal na Pangulo. Diba? So, hindi naman po ibig sabihin na kinuha yung 500 million na yan, na lahat po yan ay talagang doon na lang ginamit sa mga pambayad ng utang. Siyempre, may ititira po dyan. May ititira po yan. Diba? So, ngayon itong si Bongo, pag nagsalita, akala mo naman, papogi yung style niya Sa iyo at sa gusto mo, Bongo, dahil ang mga
dahil ang ospital natin dito, ay sadya naman talaga mas marami yung mga pasyente kaysa sa ospital. Normal yan dati pa kahit yung panahon ng amo mo. Kung magsalita ka, para bagang sinabi mo na bakit yung panahon ng amo mo. Eh mas grabe nga noon eh. Mas mahirap ang sitwasyon noon kaysa ngayon. Niloloko mo naman yung taong bayan Bongo, grabe ka. Diba? Pero hindi tayo dapat magpaloko, lalong-lalo na sa isang ito, yung si Boy Ikog, o Boy Buntot. Diba? Huwag tayo magpapadala dito, strategy niya yan. Saan pa ba magmamana yung Cholokoy na to? Di sa amo niya na may sungay. Diba? So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, marami pong nagawa marami pong nagagawang proyekto ang ating mahal na Pangulo. Malayong malayo po kay Digongyo. Kung titignan nyo sa proyekto, yung totoong proyekto kasi lahat ng proyekto nila Bongo noon, tsaka ni Digongyo, puro peke eh. Biro mo lahat ng proyekto, binigay na kay Bongo, sa tatay niya, sa kapatid niya. Ano nangyari? Di ba? Doon na nga lang halos lahat ng proyekto sa Davao, nilagay ni Digongyo eh. Kaya tingnan mo ibang lugar noon, mga sa Visayas, naghihirap, walang mga proyekto. Wala, lalo sa Luzon. Ang talagang focus lang talaga ni Duterte doon, nagpresidente siya para lahat ng mga proyekto, lahat ng mga project doon sa kanila. Di ba? Oh. Eh ngayon, ang lahat ng proyekto na ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa lahat, hindi lamang sa sarili niyang lugar. Oh, tingnan niyo yung mga tulay na ginawa ni Digongyo hanggang ngayon. May balita ko, nagkukusa ng masira. Magaling kasi, magaling si Bongo, magaling yung tatay niya, yung kapatid niya, di ba? So, pag nagsalita ka, kala mo hindi lantaran yung kawalangyaan ninyo. Di ba? Oh. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, tandaan ninyo, kung ano man po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yan po ay para sa lahat ng mga Pilipino. Kung ano man po ang kanyang ginagawa, kung ano man po yung kanilang mga desisyon, kung ano man yung kanilang mga plano, tandaan po natin yan po ay papabor po sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga Pilipinong nananalig at nagtitiwala po sa ating mahal na Pangulo. Kaya muli po po ng sinasabi ng yung likod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.